Blessed morning everyone, Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word is Faith and Life Ministry, live stream YouTube channel and Facebook channel. So, sa mapagpalang umaga po sa ating founder ng The Word is Faith and Life Ministry kay Pastor Alfred Islam sa buong pamilya. Lahat ng mga members ng The Word is Faith and Life Ministry, Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Faith and Life Ministry live stream YouTube channel. So isang mapagpalang umaga po sa ating founder ng The Word God's Faith and Life Ministry kay Pastor Alfred Islam sa buong pamilya, lahat ng mga members ng The Word God's Faith and Life Ministry. Good morning, good morning. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Good morning, good morning. So welcome po sa The Word God's Faith and Life Ministry, San Isidro Homes, Cabuyao. Sa lahat po ng mga viewers, subscribers, sa lahat ng mga members, good morning po sa ating lahat. So tayo po ay manalangin upang mahanda natin ang ating sarili sa magandang balita. So isang mapagpalang umaga din po sa ating pastor sa Bohol, kay Pastor Chucky Luyomo ng Bohol. So good morning sa iyo, Pastor. At ganun din sa lahat ng mga sa pastor sa Cebu, kay Pastor Jose Pinote, kay sa Claveria Anii, kay Pastor Gio Kaslamat, sa kanyang assistant kay Pastor Perla Tarata. So good morning. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Faith and Life Ministry live stream YouTube channel and Facebook channel. So good morning once again. So tayo po manalangin sama upang handa natin ang ating sarili sa magandang balita. Yes, good morning Father God in heaven. Good morning Lord Jesus. Good morning Holy Spirit. We come to you in this beautiful days with abundant thanksgiving and praise in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit. Father, thank you for the great new day with your unconditional love, joy, peace, unity, loving kindness, mercy, miraculous ways in our life, Father. Thank you, Father God, for giving us strength, courage, understanding, wisdom, knowledge, and Holy Spirit. You're the best teacher. We acknowledge and allow you to use my mouth to speak your words to everyone. Salamat, Holy Spirit, sa mensahe na kailangan ng mga anak. Nang sino mo makatunin ay may buhay at kapangyarihan. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and the honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon. So good morning once again. So ano nga ba yung ating pagninilay-nilayan sa oras nito? So ito yung paano tayo mananatiling matatag sa panahon ng mga pagsubok. So ito yung ating pagninilay-nilayan natin ngayong oras na ito. So kaya mahalaga na tayo ay lagi tayo nagbabasa ng Biblia para malaman natin ang buong katotohanan. Kaya nga sinasabi niya sa banal na kasulatan, so paano tayo manatiling matatag sa panahon ng mga pagsubok. So una, kailangan natin ng trust God's plan. So kailangan natin trust God's plan. He has a future and hope for you. So kaya nga God promises of hope na mababasa natin sa Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So ito yung sinasabi ng banal na kasulatan, na ang plano ng Diyos ay kahit na ang buhay ay hindi sigurado, ang Diyos ang may control at may layunin para sa atin. Kaya nga God's plan isn't limited by whose lives. So ibig sabihin, kapag ang isang tao ay lumabas, ang Diyos ay mayroon pa ring mas malalaking bagay na nakalaan. So kaya nga ang pangako ng Panginoon, not to harm, but to prosper. So ang pangako ng Panginoon, upang tayo umunlad. Ang plano niya ay para sa ating ikabubuti. Bagamat maaring hindi ito palagi magiging katulad ng inaasahan natin. Ngunit ang plano ng Diyos sa ating kinabukasan ay punong-puno ng pag-asa. Ito ay
nagpapaalala sa atin ng mga plano ng Diyos ay humahantong sa pag-asa at pagpapanumbalik anuman ang ating pinagdadaanan. Kaya nga bilang mga mananampalataya, ito yung application natin sa ating buhay na dapat maisabuhay natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Dahil sinasabi niya, dapat tayo magtiwala lamang, trust in God's timing. So, kailangan natin na kahit sa mga kahirapan, maniwala na ang Diyos ay gumagawa sa atin. Kaya dapat tayong manatiling tapat. Ang mga plano ng Diyos ay nagbubukas habang hinahanap natin siya at lumalakad tayo sa kanyang mga daan. So, yakapin ang pag-asa, anuman ang sitwasyon, ang mga pangako ng Diyos ay mananatiling totoo at pinangungunahan niya tayo tungo sa kanyang pinakamahusay para sa atin. So, yan ang pangako ng Panginoon sa atin na sinasabi niya na ito isang magandang paalala na ang plano ng Diyos ay palaging mas malaki kaysa atin. At ang kanyang hinaharap para sa atin ay punong-puno ng pag-asa at tagumpay. Dahil ito yung kahit na hindi natin naiintindihan, ang Diyos ay may control. Kaya nga ano pa yung dapat nating gawin? Pangalawa, pray for strength. So kailangan natin na manalangin para sa lakas dahil kapag tayo nananalangin, dumarating ang kapayapaan sa pamamagitan ng panalangin. Kaya sinasabi dito sa Philippians 4 verse 6, do not be anxious about anything but in every situation by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. So, ito yung sinasabi na huwag tayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, ngunit sa bawat sitwasyon, sa panalangin, sa pamamagitan ng panalangin, at pagsusumamo ng may pasasalamat, ay iharap natin ang ating mga kahilingan sa Diyos. So, ibig sabihin, prayer replace anxiety. So, kapag tayo nananalangin, papalitan ng panalangin ng pagkabalisa. Sa halip na mag-alala, gawing panalangin ang bawat alalahanin. So, kaya nga ano pang dapat nating tandaan? Pasasalamat. Ang pasasalamat ang susi. Kapag nananalangin tayo, dapat nating pasalamatan ang Diyos sa kanyang nagawa. Dahil sinasabi nga niya sa Philippians 4 verse 7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So ito yung sinasabi, God peace is supernatural. So ang kapayapaan ng Diyos ay lampas sa pangunawa ng tao at magbabantay sa ating puso at isipan, mga pag-iisip at mga emosyon. So ano ang dapat nating gawin bilang mga believers? So kailangan natin na tayo ay manalangin. So instead, praying instead of worrying. So manalangin sa halip na mag-alala. So anuman ang sitwasyon, dalhin ito sa Diyos sa panalangin. So dahil ito yung plano ng Diyos sa atin, kaya nga, ito yung sinasabi dapat tayong be thankful in all circumstances. So, ibig sabihin, inilipat ng pasasalamat ang ating focus mula sa problema patungo sa katapatan ng Diyos. So, dahil kapag inilipat natin, tayo ay magtitiwala lamang sa kapayapaan ng Diyos kahit na magulo ang buhay. Ang kapayapaan ng Diyos ay susuportahan ka. Dahil ito'y isang paalala na ang kapayapaan ng Diyos ay makukuha natin kapag isinuko natin ang ating mga alalahanin sa Kanya. So kapag dumating ang mga pagsubok, manalangin sa halip na mag-alala. Nagbibigay ang Diyos ang kapayapaan na higit pa sa pangunawa. So kaya nga ano yung dapat natin gawin? Number 3, stay in God's Word. So kailangan natin manatili sa salita ng Panginoon. Sabi niya rito, ang Biblia ang ilawan ng ating landas. God's Word is as our guidance. So sabi dito, Psalm 119 verse 105, your words is a lamp to my feet
and a light to my path. So, ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay isang ilawan sa ating mga paa, isang liwanag sa ating landas. So, kaya nga't ito'y sinasabi, ano pa? God's Word gives direction. So, ibig sabihin, tulad ng isang lampara sa dilim, ang Biblia ay nagbibigay ng patnubay para sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya nga, pag-iilaw para sa bawat hakbang na hindi ipinapakita ng lampara ang buong paglalakbay ng sabay-sabay. Ngunit ito'y nagbibigay ito ng sapat na liwanag para sumunod na sa susunod na hakbang, na mga hakbang. So kaya nga, sinasabi pa sa banal na kasulatan, ang katotohanan ng Diyos ay umaakay sa katuwiran. Tinutulungan tayo ng kanyang salita na gumawa ng matalino mga pagpilian at lumakad sa kanyang mga daan. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na dapat nating gawin bilang apply natin sa ating personal na pamumuhay. Kailangan natin na manatili lamang tayo nakaugat sa banal na kasulatan. So ibig sabihin yung ating pamumuhay nasa salita ng Diyos. Ang regular na pagbabasa ng salita ng Diyos ay napapanatili sa atin sa tamang landas. So kaya dapat magtiwala lamang tayo sa kahit na hindi natin ito nakikita ang lahat. So tulad ng paglalakad sa dilim na may lampara, magtiwala na ihahayag ng Diyos ang susunod na hakbang. At hayaan ang Biblia na maging gabay natin sa bawat sitwasyon, humanap ng karunungan mula sa Biblia. Kaya nga't ito ay isang nagpapaalala sa atin na ang salita ng Diyos ay pinakahuling bagay para sa ating buhay, na humahantong sa atin sa bawat hakbang sa kanyang perpektong plano. So kaya nga't ito ay nagbibigay sa atin ng patnubay, kaaliwan at karunungan. Kaya basahin natin, pagnilayan, pagbubulay-bulayan at ipahayag ang kanyang mga pangako. So ano pa ang dapat nating tandaan? Surround yourself with faithful people. So palibutan ng ating mga sarili ng mga tapat na tao. So encourage come from others. So ibig sabihin, surround yourself with godly people. So ibig sabihin, sinasabi sa Hebrews chapter 10 verse 25, let us not give up meetings together as some are in the habit of doing, but encouraging one another. So kaya nga ito yung nagpapaalala sa atin na bilang mga mananampalataya na manatiling tapat sa pagtitipon para sa pagsama-sama, pagsamba at paghihikayat. So binibigyan diin ito ang kahalagahan ng pagsusuporta sa isa't isa, lalo na habang papalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Nalalapit na ang mga araw. Ito ay nagsisilbing isang paalala na ang espiritual na lakas ay nagmumula sa pamayanan at ibinabahaging pananampalataya. So kaya nga ito yung pakikisamay nagpapatibay ng pananampalataya, manatiling konektado sa isang gawain or simbahan or grupo ng sumusuporta na humihikayat sa atin, sa ating pananampalataya. So ano pa ang dapat nating tandaan? Praise God in the storm. So kailangan nating purihin ang Diyos sa bagyo. Kaya nga sinasabi niya sa Habakkuk chapter 3 verse 17 to 18, sabi niya, sinasabi sa banal na kasulatan, bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak at walang mga ubas sa mga puno ng ubas, bagaman ang ani ng ulibo ay hindi namumunga at ang mga bukid ay hindi nagbubunga ng pagkain, bagaman walang tupa sa kulungan at walang baka sa mga kwadra. So ito yung faith in difficult times. So dapat tayo manampalataya sa mahirap na panahon kahit na lahat ay tilang nahuhulog. Ang pagtitiwala sa Diyos ay mananatiling hindi natitinag. Kaya nga sinasabi pa sa verse 18,
Sa gayunmay magagalak ako sa Panginoon, magagalak ako sa Diyos na aking tagapagligtas. So ito yung kagalakan ay isang pagpipilian. Ang tunay na kagalakan ay hindi nagmumula sa mga pangyayari, kundi sa isang relasyon sa Diyos. Kaya nga, ang Diyos ang pinagmumula ng ating lakas. Kapag umasa tayo sa Kanya, makakatagpo tayo ng pag-asa at kapayapaan sa kabila ng ating mga paghihirap. Kaya nga bilang mga mananampalataya, ito yung dapat nating gawin, i-apply natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pagsamba kahit sa kahirapan. Ano man ang mangyari, piliin na magalak sa Panginoon. At dapat magtiwala lamang sa plano ng Diyos kahit na ang mga bagay ay hindi nangyayari tulad ng inaasahan natin. Ang Diyos ay may kontrol pa rin. So, dapat tayo ay humanap ng lakas lamang sa Diyos, hindi sa mga pangyayari. Ang iyong kagalakan ay hindi dapat nakadepende sa mga material na mga bagay, kundi sa hindi nagbabagong katapatan ng Diyos. So kaya nga ito ay nagpapaalala sa atin ang ating pananampalataya ay hindi dapat nakabatay sa ating sitwasyon, kundi sa kung sino ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga ito yung nilipat ang pagsamba, ang focus mula sa mga problema patungo sa kadakilaan ng Diyos. So kaya nga tulad na lamang ni Job, si Job, the test of suffering, lost everything but remain faithful. So si Job, mababasa natin sa Job chapter 42 verse 10. Matapos ipanalangin ni Job ang kanyang mga kaibigan, ibinalik ng Panginoon ang kanyang kayamanan at binigyan siya ng doble kaysa dati. So kaya nga ito yung dumating ang mga pagpapanumbalik ni Job pagkatapos ng kanyang panalangin. Natapos ang mga pagsubok ni Job sa nang mamagitan siya para sa kanyang mga kaibigan na nagpapakita ng kapangyarihan ng pagpapatawad at pagiging hindi makasarili. So kaya nga dahil dito, ito yung mga pagpapala ng Diyos ay dumami. Hindi lamang ipinanumbalik ng Diyos si Job, binigyan niya ito ng doble nang nawala sa kanya. So kaya nga ang katapatan ay humahantong sa pagpapanumbalik. So sa kabila ng pagdurusa ni Job, nananatili siya ang kanyang pananampalataya sa Diyos at ginantimpalaan siya ng Diyos ng doble. So kaya nga bilang mga mananampalataya, ganyan din ang ating kahinatnan kapag tayo sa kabila ng mga pagsubok, nananatili ang ating pananampalataya sa Diyos. Kaya tayo'y ibabalik ng Diyos kung ano yung mga bagay na nawala sa bawat mga mananampalataya kung may nawala. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na dapat nating i-apply sa ating personal na pamumuhay. Kailangan natin na manalangin. Manalangin tayo sa mga tao, sa iba, kahit na nasasaktan ka. So kahit na sinaktan ka ng isang tao, ipanalangin mo siya. Dumating ang tagumpay ni Job nang ipagdasal niya ang kanyang mga kaibigan. Na itinuturo nito sa atin ang kapangyarihan ng pamamagitan ng panalangin. So kailangan natin na trust that God can restore you. So ano man ang nawala sa atin, ang Diyos ay maaaring magbigay sa iyo ng higit pa kaysa dati. Tulad ni Job, dinoble niya ang pagbibigay ng pagpapala kay Job. Doble ang natanggap ni Job. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na manatiling tapat sa mahirap na panahon. Tulad ni Job, kahit na tila hindi patas ang buhay, hawakan ang ating pananampalataya at gagantimpalaan tayo ng Diyos sa kanyang perpektong panahon. So kaya nga, isang makapangyarihang paalala na ang Diyos ay isang tagapagpapanumbalik na at maaari niyang gawing patotoo ang kanyang kabutihan, ang anumang pagkawala. Kaya nga bilang mga mananampalataya, hindi tayo binibigyan ng kahulugan ng mga pagsubok.
ang katapatan ng Diyos ay tapat. So kaya nga, tapat siya sa bawat isa sa atin. Kaya nga, bilang mga mananampalataya, ito yung paano tayo mananatiling matatag sa panahon ng mga pagsubok. So yan ang mga salita ng Diyos na dapat nating panghawakan. So kaya nga, ang pagsubok ay hindi para masira tayo, kundi para maging mas matatag tayo. So kaya dapat manatili sa atin ang pananampalataya dahil luhubugin tayo ng Diyos para sa isang bagay na mas dakila. So kaya nga ito yung mga salita ng Diyos kung paano tayo mananatiling matatag sa panahon ng mga pagsubok. Kaya kung nais natin na tayo maging matatag sa mga panahon ng pagsubok, ito lamang ang tanging paraan na tayo ay magpasakop sa pamamahala ng Panginoon Jesucristo. Siya ang ating buhay, siya ang ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Panalangin tayo. So repeat after me. Sundan nyo ang panalangin ito. Heavenly Father, alam kong pinaghiwalay ako sa aking kasalanan mula sa iyo. Salamat sa pagpapadala mo sa iyong bugtong na anak upang mamatay sa aking lugar at sa ikatlong araw ay muling nabuhay para sa aming lahat. Panginoong Hesus, kailangan kita, nagtitiwala ako, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan, sa isasalita at sa gawa. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay at inaanyayahan kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa iwalang hanggang pamilya. Salamat, ikaw po ang maghari sa trono ng aking buhay at sulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So good morning po sa ating lahat, sa lahat ng mga viewers. So tayo po manalangin. Yes, Father God, in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit, salamat Ama sa salitang ipinaalala mo sa amin kung paano kami manatiling matatag sa panahon ng mga pagsubok. Kaya salamat Ama na laging mananatili ang bawat isa sa amin sa pananampalataya sa iyo para sa mas dakilang mga bagay na inhanda mo para sa aming kabutihan. Kaya salamat Ama sa mga salita mong ipinapaalala mo sa bawat isa sa amin na punong-puno ng iyong pag-ibig na walang pagkukulang sa mga pagpapalang spiritual, physical na pagpapala, emotional na pagpapala at financial na pagpapala. Siksik, riglig at umaapo na pagpapala ang pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong mga anak. Salamat Ama na yung mga anak mo ay mananatili ang iyong pagpapala hanggang sa iyong pagbabalik, lalong-lalo na yung sumusuporta sa iyong mga gawain. Salamat Ama, sa pamamagitan mo punong-puno kami ng biyaya. Thank you Father God. Thank you Lord Jesus, you're the best shepherd, you're the great physician. Salamat Ama sa divine protection, magtrabaho, magnegosyo, mag-travel ang iyong mga anak. Salamat Ama sa safe and sound. Thank you Father God. Thank you Lord Jesus. Thank you Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Salamat Lord sa pagpapadala mo ng million souls dito sa ating gawain na I'm willing to train and to make your disciple, Father God. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus, from the south, east, west, and north na ipagdadala mo dito sa ating gawain. Thank you, Father God. All the glory and the honor belongs sa iyo. Sa iyo lamang namin ipinagkakatiwala ang lahat. Sa iyo lamang itinataas namin ang paborito sa salamat sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Good morning and God bless po sa ating lahat. Bye for now. Hanggang sa muli po natin gawain.